Pawang kasinungalingan. Ganito ay nilarawan ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ang testimonya ng self-confessed Davao Death Squad member na si Edgar Matubato. Pinag-aaralan naman ng kapatid ni Pangulong Duterte na si Jocelyn Duterte na magsampa ng reklamo dahil sa anyay malisyosong akusasyon ni Matubato na ipinapatay rin daw ang kanya diumanong dance instructor o DI. Samantala, matapos ang pagdinig ng Senado kanina, sinabi ni Senator Laila De Lima na napapanahon ng bisitahing muli at pag-aralan ang batas patungkol sa presidential immunity. May report si Susan Enriquez. Umalma ang kapatid ni Pangulong Duterte na si Jocelyn sa salaysay ni Edgar Matubato na ipinapatay sa Davao Death Squad ang kanyang dating dance instructor. There's one thing I hate is to be humiliated in that manner. That's not true. It's not true. Pinag-aaralan ng presidential sister na magsampa ng reklamo kaugnay ng malisyoso umunong pahayag ni Matubato. Sa kanyang testimonya, idinawit naman ni Matubato sa umunoy Davao Death Squad si NBI Director Attorney Dante Geran. Pero itinanggi ni Geran ang paratang laban sa kanya ni Matubato. Sa 26 na taon daw niyang paninilbihan sa NBI, ginawa raw niya ang kanyang trabaho ng matapat at patas. Bagamat kilala raw niya si Matubato, hindi raw niya ito kailanman isinama sa kanyang trabaho dati sa Davao City. Binanggit din ni Matubato sa kanyang testimonya na iniutos daw ni Pangulong Duterte noong 2010 ang pagpatay sa 4 na bodyguard ni dating House Speaker Prospero Nograles noong nakalaban niya si Duterte sa pagkaalkalde ng Davao City. Pero sa isang pahayag, itinanggi ito ni Nograles. Wala raw siya mga security personnel na napatay noong tumakbo siya sa pagkaalkalde ng Davao City noong 2010. Kung totoo raw ang sinasabi ni Matubato, dapat ay humingi siya noon ng proteksyon mula sa kanya. Ang Malacanang nais daw munang marinig ang kabuoang pahayag ni Matubato bago sila maglabas ng buong pahayag kaugnay nito. Ikukonsulta raw muna nila kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang mga pahayag ni Matubato bago sila magbigay ng buong komento. Pero sa personal na pananaw ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar, no, I don't think he's capable of giving a directive like that. Di ba, inimbestigahan na nga noon yan nung Commission on Human Rights nung sinaunang panahon nung mayor pa o si Pangulo at wala namang charge, wala naman silang nakitang direktang ebidensya. Whatever testimonies, whatever statements that the person is saying is his own statement, and you will have to await proper investigation regarding the matter. All citizens should maintain a sense of sobriety and maintain a sense of objectivity. Ayon naman kay Aguirre, pawang kasinungalingan daw ang mga pahayag ni Matubato. Itong tinatawag na lying coach witness, tinuruan lang yan. Kasi kung yan ay you could not be admitted under the witness protection program nang hindi ka nag-execute ng affidavit. Tinanong naman ng media si Senadora Laila De Lima kung ano na ang mangyayari matapos ang testimonya ni Matubato sa Senado. Kasi kung tatanungin niyo ako, ano ba mangyayari after this? Sa totoo lang po, hindi ko alam. Ang Diyos lang siguro makakaalam. Kung I'm really scared also na ano na naman mangyayari sa akin ngayon. Ani De Lima, panahon na raw siguro para muling pag-aralan ang batas na nagbibigay ng immunity sa Pangulo laban sa asunto. Mahirap talaga namang sagutin yan. Unang-una nga may presidential immunity from suit. Pero siguro it's time to revisit or rethink that doctrine. This is just an academic discussion. Paano nga kung merong na-elect na halal na Pangulo na mass murderer pala, serial killer? Susan Enriquez, GMA News.